Thank you, Mr. Chair. May I know who is who was the team leader of that operation? Police Master Sergeant Juan Amparo Macaraig, Your Honor. Master Sergeant, did you follow or alam mo ba yung manual ninyo sa illegal drug operations? Yes, Your Honor. And may I know how many phases are there? If you know. Kasi kung hindi mo masagot yun, basic yun, na dapat 3 phases yung operations na ganito. 5, Your Honor. 5? Could you please enumerate the 5? Planning po, coordination, surveillance. Hindi mo alam. Sasagot mo palang iho, hindi mo alam. I'm sorry, Your Honor. Alam mo, hindi ako magtatanong ng tanong na hindi ko alam yung sagot normally. I'm sorry, Your Honor. Ha? Huwag kang magsasabi ng alam mo kung hindi mo alam. Kasi kung nagsisinungaling ka sa maliit na bagay, magsisinungaling ka na sa malalaking bagay. Alam mo ba yung ibig kong sabihin? Tinitesting ko lang kung magsasalita ka ng totoo, iho eh. Di ba? Tinanong ko lang kung alam mo yung proseso ng anti-illegal drug operations. Sabi mo, alam mo. Pero sa unang tanong ko pa lang, bagsak ka na. There are 3 phases, iho. Yung prior to bypass operation, the bypass operation itself, and the post-operation. Maski tanungin mo yung mga opisyal na nakakaalam nito. Ang tanong ko sa iyo, nasunod mo ba lahat to? Yes, Your Honor. Paano mo masusunod yung hindi mo alam? Hindi mo nga alam eh. Paano mo masusunod? Niloloko mo yata ako. Nagkaroon, sir, kami Hindi ng- mo nga alam yung proseso eh. Tapos sasabihin mo sa akin, sinusunod mo? Master Sergeant, niloloko mo na ako niyan eh. Di ba? Paano mo susundin o susunod sa isang bagay na hindi mo alam? Kindly explain it to me. I'm sorry po, Your Honor. Ano? I'm sorry po, Your Honor. Oh. Sinabihan na kita ng una, huwag mo akong bulahin. Kasi, mas matagal ako sa pulis kaysa sa iyo eh. Ew. Now, may I go to Madam Michi? Kayo po ba ang bumaril kay Brian? Yes, Your Honor. Yes. Bakit mo siya binaril? Dahil binaril niya din ako, sir. Your Honor. Ano? Binaril niya din po ako, sir. Ibig mo sabihin siya ang unang bumaril. Yes, Your Honor. Ibig sabihin, kung nakikinig ako sa pagsasagot mo kanina, 2 beses siyang pumutok. Di po ba? Tama? Yes, Your Honor. So, magkasunod na putok yung pinutok sa iyo. Yes po, Your Honor. At a distance of 5 meters. Yun ang sinasabi mo kanina. More or less, Your Honor. More or less. Sige. So, ang ibig sabihin, hindi asintado si Brian, ikaw asintado dahil sinabi mo kanina, isang putok ka lang, pinatamaan mo sa paa para ma-disable siya. Tama po ba? Yes, Your Honor. Tama? Napakagaling mo, Iha. May I know what kind of firearm you have? Sir, yung issued firearm po, Glock 17 9mm, sir. Glock 17, sir. Glock 17. 9mm. Ha? Yes, Your Honor. Yes. How many times do you practice shooting that firearm? Sir, kakatapos ko lang, sir, Hindi yun ang tanong ko. Hindi ko tinatanong sa iyo, Iha,
kung kailan. Ang tinatanong ko, ilang beses kang nagpa-practice na magpaputok ng firearm mo na yan? Madami po. Ano sir, mga once a month sir. Once a month. Kasi, yun ang SOP. Matanong ko nga, RD, yun ba yung SOP ninyo? Na members of the police force will fire their firearms once a month? No, Your Honor. Oh, iya. Kasi alam ko naman na kasi yung mga security ko police din eh sila nire-require ng kanilang opisina na mag-report sa opisina para iputok nila mag-practice na bumaril. Alam ko yun. Kasi for you to be able to make sure na tamaan mo sa paa ay isang tao, hindi po ako naniniwala dahil shooter din ako Hindi mo ako mapaniwala doon. Naputukan ka ng 2 beses, kaya mo pang putukan sa paa, precisely on the leg, yung biktima. Di ba? Kasi sinabi mo, una siyang pumutok Ang unang instinct ng tao ay mag-cover at pumutok. Kaya sa mga statement mo, hindi mo ako mapaniwala. So, Mr. Chair, I think the investigation conducted by the provincial director of the province of Bulacan ay medyo kompleto. Batangas. Batangas. Yes. Ay kompleto. Tinignan niya lahat yung mga violations na ginawa nung team na nag-operate. And we have to commend the provincial I agree. director and the Batangas and also regional director General Lucas for Kasi, a job well done. Sige, go ahead. Ang pinakamasaklap nito bakit sila nag-operate doon sa hindi nila jurisdiction? Exactly. And I think the statement or the investigation of the provincial director of Batangas is that inireport pa nila na doon sa Batangas, San Juan, Batangas nangyari. Doon pa lang sa mga report nila, Mr. Chair, ay talagang binibitin na nila yung mga sarili nila My interpellation will continue Yes. in the next hearing, Mr. Chair. Thank you very much. Maraming salamat po, Chairman Acop. Before we proceed and before I recognize Congressman Paduano, the Chair would like to acknowledge the presence of Congressman Bienvenido Abante. Meron kaming susunod na hearing dito yung amin pong excess deaths. Kaya siguro Kaya 5 minutes na lang po tayo, but we will be inviting over again all these people who are involved. Ang tanong ko lamang kasi, dito sa affidavit nung si Adrian Dimalig Laresma, ay na matapos na mabaril ang aking kapatid na si Brian ay hinila ng mga operatiba na sakay sa pulang kotse upang ipasok sa loob ng nasabing sasakyan. Na pagkapasok ng aking kapatid na nasabing sasakyan ay pilit akong pinaalis ng mga operatiba sa lugar ng pinangyarihan ng insidente, at dahil sa takot ako'y umalis na at patungo sa di kalayuan ng insidente doon sa Barangay del Rosario, Chaong. So nangyari sa Chaong, so hinila nyo yung katawan ng tao, isinakay nyo sa sasakyan, inilipat nyo na San Juan para hindi na kayo magko-coordinate doon sa Chaong Municipal Station. Is this correct assumption? Makaraig? No, Your Honor. So mali ako. Mali kami sa mga binabasa namin ngayon, ng mga affidavit lahat, and even the report of the provincial director and regional director. Mali kami lahat. Kayo tama. Ganun ba yun? Yes, Your Honor. Okay. So kami nagsisinungaling, hindi kayo nagsisinungaling. Makaraig. So nagsisinungaling kami mga members of this committee. Can you reply to me directly? Nagsisinungaling kami. No, Your Honor. Oh. So hindi kami nagsisinungaling. So tama kami. Makaraig. So tama kami. Kayo mali. Okay, so I will not be laboring on that issue anymore. I'm just wanted to clarify on this hearing that
the reason why we put back this resolution of Congressman Acop is dumadami na naman po report ng bypass operation sa amin. So, before we end, last word from Congressman Series of question. Nakakaya na yung yung susunod na And we will be tackling also the issue of